presensya, maghari ka. Monday.com has definitely changed and improved the way we work. Having a place that provides a visual. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang
Totoo na sa mga Kahit pupuri kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakaitlan sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yong mamahal sa habang panahon.
YouTube Music Premium lets you play over 80 million official songs without ads, so you can keep listening to your kids' favorite songs forever. Soon and very soon, my King is come, robed in righteousness and crowned with love. When I see him, I shall be made like him. Soon and very soon. Soon and very soon, I'll be going to the place he has prepared for me. There my city reigns, my shame forgotten. Soon and very soon, I will be with the one I love. With unveiled face, I'll see him. There my soul will be satisfied. Soon and very soon. Soon and very soon, see the procession, the angels and the elders round the throne. At his feet I lay my crowns, my worship. Soon and very soon, I will be with the one I love. With unveiled face, I'll see him. There my soul will be satisfied. Soon and very soon. Jesus Christ, the Lamb, the Lord of heaven. I will be with the one I love. With unveiled face, I'll see him. There my soul will be satisfied. Soon and very soon. Soon and very soon. Soon and very soon, I will wait. YouTube Music Premium is an experience that gives you complete control of your music. So you can listen ad-free, download music for offline play, and keep your songs playing in the background. Give you For you to come, I will wait. For you to come, oh.
Hi guys! Alam ko, ito ang gusto natin patuloy. Yan, sa lahat ng nakapagbasa ng Pilipos chapter 1, alam ko ay maraming natutunan, maraming na-realize sa inyong sarili, at hindi lang sa inyong sarili, pati yung pananampalataya, pati sa inyong bilang individual na papaano ka naging matatag sa iyong buhay. Kumbaga ay hinanda mo na ba ang iyong sarili para sa mga bagay na nahihina ka, pero di mo alam kung paano mo papalakas. Pero at least sa ganitong bagay na binasa mo itong salita ng Lord, ay gayon pa lamang ay naglago na ang iyong pagmamahal mula sa Kanya, at nabigyan ka ng karunungan at pag-unawa nung nabasa mo ito. Kaya at least guys, sa inyong binasang to, itatak niyo sa inyong isipan na totoo ang salita ang binigay ng Panginoon mula sa atin. Kaya ito lang sa akin share. Isa sa naging natatak sa aking verse ay yung chapter 9. Kasi sabi dito, ipapanalangin ko sa inyo, lalo na ang lumago ang pagmamahal niyo at sa isa't isang may karunungan at pag-unawa. Alam ko, katulad ko, sinasabi ko sa sarili ko, mahal ko ang aking magulang, mahal ko ang aking kaibigan. Pero at least sa ganung pagmamahal, alam ko binibigay tayo ng ating mga magulang na makapag-aral ka na mabuti, makapagtapos ka ng pag-aaral. Kahit sa mga kaibigan, mabuti kang pinsan, mabuti kang kaibigan. May mga bagay na ganun. At least sa ganung bagay, at least nagpapalakas sa atin. Kaya alam ko yung ganitong bagay na nagpapahanda sa bawat sitwasyon. Parang hinanda na tayo na maging malaya na sa pagmamahal. At hindi lang yun, alam ko sa bawat isa sa chapter 14, ito sa chapter 14 na binigay ng Panginoon ito. At sa mga karamihan ng mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon. Dahil sa aking pagkabilanggo, hindi lamang iyon, lalo pang lumalakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Parang ganito din, kaya at least kung may mga kaibigan kayo or kaya kapatid, something na mga kakilala kayo nagsisimba or nabahagyan man kayo ng salita ng Panginoon, parang may nagtatak sa iyong buhay na, ay, ang lakas-lakas ko na. Yung nabasa ko yung ganitong Bible. At least, mas masarap din na yung mga kaibigan sa'yo na sinasama ka sa panalangin. Isa rin bagay yun na parang nagpapatatag sa'yo. Kaya, isa rin sa mga bagay na gusto kong nandito sa ating nanonood ay magtuloy lang tayo sa ating mga buhay. Kung nakikita mo nanghihina ka na, nahihirapan ka na, laban lang, isama mo sa iyong panalangin na kahit 1 minute or something, 1 sentences lang sasabihin mo sa Lord, at least naririnig ka niya. Kaya itong ganitong bagay ay iparating nyo rin sa mga kaibigan nyo na ang salita ng Lord ay talagang makapangyarihan. At patuloy tayong mananalangin, sama-sama tayong mananalangin. Lahat ng mga gustong mag-prayer request, comment below lang. Nasa realization pa lang tayo, pero tapos ko na yung ipag-pray ito kanyang salita ng Panginoon. And then chapter 27, ito sa mga gayon lamang na sa gayon makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa isa't isang diwa at sama-samang ipaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Kaya ito, kumbaga nagbabasa tayo ng Bible, kumbaga at least nakapagbasa natin ng Bible para parang pinapatibay natin ang ating pananampalataya. Dito natin ipapalakas ang ating sarili na, ay, lakas ko na nga. Kailangan ko magpatuloy sa Panginoon. Kailangan ko pang ibulay-bulay ang kanyang mga salita. Parang ganon. Kaya at least tayo, bilang hindi ako titigil hanggang di ko mamulat ang mga salita
binibigay sa akin ng Lord na, ay, kailangan ko pang aralin to. Parang ganito sa school, kailangan namin aralin to, kailangan ko aralin yung itong bagay. Kaya, ganun din sa Bible, kailangan ipagbulay-bulay mo yung mga salita ng Lord. At ito sabi niya, to sa John 3:16, kasi parang ang sinabi dun sa John 3:16, kumbaga ay pinili niya tayo, pero sinasabi natin kay Lord na hindi tayo pinili. Parang ganito, sa gayong makabalik man ako sa inyong piling o hindi. Parang ganun yung quote na ng Lord. Makakatiyak pa rin akong kayo'y nanindigan sa iisang diwa at sama-samang ipaglalaban ng pananampalataya sa magandang balita. Parang ganun yung inano ng Lord sa akin na ay kahit yung mga kasama natin hindi nanonood, hindi ganun kalapit kay Lord, pero at least gayon lamang sa kanyang mga struggle na nararamdaman niya, at least kasama pa rin niya ang Lord. O kaya naman lagi na siyang nagsisimba, lagi na siya nagdi-devotion, o lagi na siya nag-share ng mga gospel, pero at least nakakaramdam pa rin siya ng problema, pero at least kasama pa rin niya ang Lord. Ganun yung lagi yung pinaparating sa atin ng Lord, na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lahat ng bagay, hindi niya tayo pababayaan. Basta ipaglaban lang natin ang ating mga paglalaban putol ng pananampalataya. Yan, okay lang yon. Sabi nila, okay lang hindi natin sila bate, pero at least sinasabi natin sa sarili natin, ay, mahal ko to, pero at least kailangan ko maging mabuting bata, kasi alam ko pag ito ay bawa nakuha na ako ng Lord, o kaya nasa hindi naman sabihin natin ng milestone na ay na mamatay man tayo, at least nakapagpatawad tayo sa taong yun, at least na hindi natin nakikita na ay may nakagawa ako ng salita or may nagawa akong physical na nakakasakit, at least naging mabuti akong bata or something else na tao doon sa taong yung hindi ko bating yun. At least maging mabuti kang bata, ganun. At ito isa rin sa naging natatak ulit, huwag kayong matakot sa inyong kaaway. Yun, patay kayo. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapaham. At kayo ililigtas ng Diyos. Oy, sino to? Ako lang yan. At least parang ito, para tinatamaan natin siya, yung taong yon sa ganung bagay ng pangyayari mo. Pero at least tama yung ginawa mo. Okay lang, hindi natin yung bati. Joke lang. Yun, basta magpatatag lang tayo. Sinabi ko nga, yung pananampalataya natin, ipatuloy natin gawin. At least nasa Lord sa Lord naman tayo nasa Lord tayo, nasa tama tayo, hindi tayo nasa masama. Nakakaranas kayo ng masama, ay huwag itigilin nyo na yan. Kasira ng buhay, nakakamatay, joke lang. Basta't nasa mabuti dapat tayo, huwag tayo nasa masama ang bagay. Pangit tingnan sa ating sarili, pati yung kinabukasan para sa iyong pamilya, para sa iyong anak, para sa iyong kapatid, or something else na ikaw ay nag-aaral sa iyong future. Masamang ehemplo para sa iyong sarili yan. Kaya dapat tigilin mo yung mga bagay na nakakasama. At ngayon, ito sa last naman verse na 30. Sa ngayon, kasama ko kayo, makikipaglaban nakita ninyo, ginawa ko noon, at nababalitaan ninyo, ginawa ko pa rin hanggang ngayon. Ito, parang nirealize ako na, ay, ang ganda ng salitang to. Parang may tinatak sa akin na, ay, ginawa ng Lord or ginawa ni Jesus ang kanyang sakripisyo, mapako lang sa krus. Yung parang ganun, kung naiano nyo sa kanya yung kanyang salitang to, kasi yung kasalanan natin, baga sinilang tayo, ay, nadidito na dyan ang kanyang ating kasalanan. Kumbaga ay si Jesus ay ginamit para magpatawad tayo.
para yung ating kasalanan ilininis lahat. Parang ganun. Ito, kanya sabi niya dito, kumbaga ay kasama ko kayo, makikipaglaban, nakita ko na yung ginawa ko noon. Di ba yung noon, tagang sinacrifice niya na mapalo lang sa likod ng ng hindi ko alam pang tawag doon. Sinaksak siya doon sa tigiliran. May corona na may tinik-tinik. Isa ganung bagay ay yung kasalanan na natin, yung mga kasamaan na naramdaman natin nung panahon ng Israelita, ganyan, ay yung ganung buhay na ginawa ng Lord ay pinatawad na tayo sa ating kalinisan. At kumbaga ay mababalitaan ninyo, ginawa ko hanggang ngayon. Parang kailangan iparealize natin sa sarili ay kailangan nakapagpatawad tayo. Kailangan natin ay linisin pa rin yun. Sabi ko sa inyo, yung mga nararanasan yung makakasama sa inyo, linisin nyo yan or tanggalin nyo na sa inyong buhay. Parang ganun yung ng Lord sa atin. Kaya dapat tuloy-tuloy lang ang inyong buhay sa yung nasa kaganda naman ng inyong sarili or inyong pangarap sa inyong mga pamilya. Ganun, tuloy-tuloy lang tayo. Kaya yung mga bagay na nakakasakit, yan, magpatawad pa din tayo. O kaya ngitiin nyo na lang, bigyan nyo na ng happiness, ilibre nyo yung mga kaibigan nyo nakagawa nyo yung kasalanan. Yun, kaya ang sarap ng buli-bulayin yung salita ng Lord. Kaya tuloy-tuloy yung mga kasama ko dyan. Tuloy lang tayo manalangin, makapagbasa ng Bible. Kaya ito lang share ko lang kasi ito para kasi ang mostly nabasa ko na siya na verse mula sa verse 1 to 11 nabasa ko na siya, parang gusto ko basahin ng buong buo kaya binasa ko na siya ng buo, kaya ang sarap sa feeling ng itong mabasa ng Bible. Kaya kayo din guys, try nyo lang magbasa. Parang gusto ko magbasa kahit saglit lang ng mga 3 minutes, 5 minutes. Pag nagustuhan nyo na yung kwento ng pinarating ng Lord, ay hindi nyo akalain, lampas pa kayo sa isang oras. Kaya sa mga nakikinig, yung mga gustong mag-pray request, comment below lang sa mga karamdaman dyan, Jesus name, kagalingan sa bawat isa. Sa mga nanonood, alam ko may nakakaramdam ng sakit or sipon, nilalagnat, alam ko Jesus name ay willing to heal Lord para sa iyo na makapaggaling ka na, makabalik ka na sa iyong mga ginagawa, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho, sa iyong mga sa iyong karera, di ba? Kaya patuloy ka lang manalangin. Alam ko sa iyong paramdaman na yun ay isang simpleng hindi ka lang or binibigyan ka lang ng Lord ng struggle na kailangan kong maging magpatatag ka sa ganitong bagay kasi binibigyan ka lang ng problema ng Lord, pero at least kailangan will go up, kailangan kang tumayo, kailangan kang lumakad, kailangan magpatuloy sa iyong ginagawa. Kaya parang gano'n yung priority ng Lord. Kaya Jesus name, pare, kung gumaling ka na sa iyong mga karamdaman, kaya tayo sama-sama tayong bawat isa na ganitong sitwasyon, lalaban tayo guys. Kaya bye, laban tayo sa salita ng Lord. Bye bye guys.